Bago tayo kakalikot guys, gagawa muna tayo ng jig tool natin para pangbukas natin ng screwless na Samsung TV. Yan, i-share ko rin sa inyo mga kalikot kung paano mag disassemble at saka mag-assemble ng screwless na flat screen TV. Yung pinakababa na back casing ng ating panel or yung ating TV, may dalawang butas yan na left and right. Doon natin itusok yung ating jig tool para mabuksan natin yung screwless na TV. Ayan. Tapos dandanin natin na buksan kada gilid. So ganyan lang ang pagbukas ng screwless na TV mga kalikot. Ayan, hanggang sa mabuksan na natin siya lahat. Good morning mga kalikot, welcome again to my YouTube channel. For today's video, may kakalikotin tayo guys na isang flat screen TV, Samsung 55 inches siya. So ang model niya mga kalikot, UE55AU7000G. So ang problema nito mga kalikot, wala siyang display pero good yung kanyang backlight. At saka shoutout natin si Sir Luisito Guerra, yung may-ari nitong TV na nire-repair natin mga kalikot. Bali siya mismo yung nagatid dito sa bahay habang nire-repair natin, nanonood siya. So wala siyang display mga kalikot pero good yung kanyang backlight. Namamatay nga lang tapos nag-o-on. Parang nagpo-protect siya mga kalikot, kaya nagbi-blink na ganyan. Tapos yung kanyang backlight, ayan, patay sindi siya pero good naman yung kanyang backlight. Ayan guys, so umilaw yung backlight niya tapos mag-o-off rin or mamamatay yung backlight niya. Kung baga patay sindi yung kanyang backlight. Tapos yung blink ng kanyang indicator light parang 2 times per seconds, parang ganon. Tapos mamamatay ulit yung kanyang backlight tapos mag-o-on ulit siya. Sa ganitong model ng TV mga kalikot, single flex lang siya simula mainboard hanggang top board. Kapag single flex lang siya, yung bandang right lang tayo pwedeng mag-isolate or maghang ng ribbon kagaya niyan ng tinanggal natin para ma-check lang natin kung saan siya magkaroon ng signal or magkakaroon ng display. So ayan, check natin kung saan siya banda mag-display. Ayan. May lumabas na picture dun sa kabila. So ibig sabihin yan guys, yung sa left niya okay yung kanyang signal. Ang may problema sa bandang right yung tinanggalan natin kasi nagkaroon ng display sa bandang kaliwa niya, kaya ang may problema sa bandang kanan na tinanggalan natin. Tapos mapapansin nyo mga kalikot na stable na yung kanyang backlight. Kung baga hindi na siya nagpapatay sindi. Ayan o. So ibig sabihin mga kalikot, kapag nakakabit yung flex signal na tinanggal natin kanina, doon siya nagpo-protect, nagpapatay sindi yung kanyang backlight. Mamaya mga kalikot, hanapin natin yung mga clocking signal niya. Pero ang alam ko dyan, yung bandang right na yan, dyan yung mga clocking signal niya. Yan, yan banda. So trace na lang natin mamaya kung hanggang saan yung lalagyan natin ng tape. Yan. So bibilangin natin yan isa-isa. May label naman siya doon sa bandang right, may nakasulat naman doon. Check na lang natin guys kung ilang pin yung ibablock natin. Dito pala sa model na to, kapag mag tape method tayo, ang pwede lang dito sa bandang right. Pero pag sa kaliwa tayo, hindi na tayo pwedeng kunwari sira yung left panel natin, hindi tayo pwedeng mag tape method doon kasi buo siya, simula dyan sa may flex na malaki hanggang doon sa may left side na top board. So dyan naman, ang gagawin dyan kapag ang sira is yung sa left side na panel, cutting method na lang yung maaari nating gawin dyan. Pero pag dito sa right side natin, pwede tayong mag tape method. So yan yung gagawin natin mamaya guys. Na-trace na natin mga kalikot yung mga clocking signal niya simula sa
CKB1 hanggang 8. Yan, na-trace na rin natin yung BGH, BGL, BCOM. Tapos yung LC1, LC2 niya na-trace na rin natin, pero hindi natin isasama sa blocking yon para yun yung swapping voltage niya. So bibilangin na lang natin guys kung ilan yung ibablock nating pin. Magsisimula pala yung blocking natin mga kalikot sa pin number 2 sa right. Yan, dyan tayo magsisimula kasi yung number 1 yan yung ground niya, so hindi natin isasali yan. Magsisimula tayo sa number 2 na pin. So sinubukan ko guys na nag-block hanggang 14 pin. So ang nangyari guys sa picture niya, hindi lang natin napakita kasi nagmamadali si sir. Parang pusyaw yung color ng right side ng panel natin. Kaya binago natin siya. Tinanggal ko ulit yung tape. Tapos ayan, na-trace natin hanggang hanggang 16 pin. So iniwan lang natin yung LC1, LC2 nya. Ayan na. Yung tape na yan. Kung bibilangin yan mga kalikot, simula sa number 2 na pin sa right natin. Ayan no. Kung bibilangin yan, hanggang 16 pin yung blinak natin na pin. So ayan, i-close na natin, try natin. Pero nag-try tayo ng number 14. Parang may guhit-guhit yung panel nya. So try natin yan yung 16 pin. So iniwan lang natin sa bandang left nya, iniwan lang natin yung 3 pin. Tapos yung makapal na linya na yon, yung pinakahuli. So nag-iwan lang tayo dyan guys ng 3 pin, yung LC1, LC2 nya. Hindi ko alam kung ano yung susunod nun bago yung, ayan, yung makapal na pin na yan. So ang blinak lang natin dyan guys, simula sa number 2 na pin, magbilang tayo ng 16 pin. Yun, yun na yung ibablock natin na pin. Bali 16 pin lahat. Kabit na natin guys yung flex na blinak natin para ma-check na rin natin kung okay yung blocking natin sa kanyang mga signal. Tapos check na rin natin kung okay yung output ng kanyang display or malinis yung kanyang picture. Ayan, so try na natin siya mga kalikot kung gagana yung ginawa natin. Plug na natin siya mga kalikot. Ang hirap lang kasi kapag ikaw lang mag-isa tapos sobrang laki ng TV katulad nito. Sobrang bigat siya mga kalikot. Na-power na natin siya. So ayan guys, nagkaroon ng display. So check na lang natin kung may guhit-guhit pa dun sa bandang right niya. So okay naman, malinis naman. Ayan o. Hindi katulad nung nag-block tayo ng 14 pin. Masyadong bright yung kulay ng kabila. Yung isa masyadong mapusyaw. So okay siya mga kalikot. So okay na siya mga kalikot. Ibig sabihin okay yung pagka-block natin ng kanyang mga signal. Na-symbol na natin siya mga kalikot. Ayan, makinis na yung picture niya, wala na siyang guhit-guhit. Yan, okay na siya mga kalikot. Bali ibabad na lang natin para ma-check natin kung may iba pang problema. Napansin namin mga kalikot sa bandang left niya, sa pinakababa, yung pinaka-angle niya mismo, may basag pala, may point siya na basag. So ayan o, parang kwan siya, light siya. So siguro doon siya nagkaroon ng problema, kaya nagkaroon ng problema sa kanyang right signal ng kanyang panel, kaya wala siyang display. As in basag talaga siya yung pinakakanto niya, yung sa left side. Pero wala na rin tayong magagawa dyan. Tapos sabi rin ng may-ari, okay lang. So hanggang dito na lang yung video natin guys. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless ating lahat mga kalikot.